Mga patuloy na uulanin sa bitibang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Southeastern Luzon, tatalakayin. Namamataang may mataas na favorable convectivity sa timog silangan ng Guam. Posible kaya itong maging isang aktibong invest? Alamin. Mga susunod na eclipse na magaganap ngayong taon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 8, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:13 na ng umaga. Una, para sa mga Katoliko natin dyan ay pinagdidiriwang ngayon ang kaarawan ni Mama Mary. Although walang physical o scientific evidence na September 8 talaga ang eksaktong kaarawan ni Mama Mary, pero pinagbasehan ito sa Biblia at ginamit lamang yung starting calendar. So yun ang pagkakaalam natin na kung bakit marami kasing nagtatanong paano nila nalaman na September 8 daw ang birthday ni Mama Mary. Tapos ang anak na si Jesucristo nung ipinanganak hindi eksakto. Sinabi na lang sa December 25, although yung panahon na isinilang siya ay wala pa namang yelo o hindi pa naman taglamig nung panahon na yun. So maaring naging basehan na lamang nila yung Biblia siguro, at yan na rin sa paniniwala ng mga Katoliko noon na inadapt din natin hanggang sa kasalukuyan. So kasabay ng pagbabantay sa nagaganap kaninang madaling araw na total lunar eclipse, sinabayan din ang kaarawan nito ni Mama Mary. Samantala sa ating lagay na panahon sa bansa, makikita natin ay may mga kaulapan pa rin na umiira sa silangang baybayin ng Quezon Province hanggang Bicol Region. At may kaulapan din sa may Metro Manila na nakakaranas tayo ng mga light drizzle rains na umiiral ngayong umaga. Ayan, kitang-kita sa Doppler radar ang makapal na water vapor na to, at least naglararo 2.5 to mga 2.5 mm. Ang water precipitate estimation na nasasakop ngayon sa buong Metro Manila, sakop hanggang dyan sa may bandang Rizal, bandang Rizal yan, hanggang bandang Taytay yan. Kaya may nararanasan tayong mga ilang kalat-katapag ulan ngayon. So magdala po ng payong dahil kahapon pa at kagabi ay inulan pa rin tayo, kaya pahirapan na nakuha natin ng live stream yung total lunar eclipse, pero nakuha natin gamit ang ating shutter mode ng camera, which is mas gumamit tayo ng long exposure method para makuha pa rin kahit na napakamaulap ang himpapuwid, which is pinost ko na nga po sa Facebook page. Ina-update natin dahil ine-enhance po natin yung images at hindi naman tayo nabigo at na-success naman natin na enhance yung image para mas makita yung actual na total lunar eclipse kaninang madaling araw. Sa lightning strikes, so far may 24 lightning strikes ngayon as of 8:30 AM, pero kung titingnan natin sa real-time lightning detection system, yan, as of 11:16 AM ngayon, hintayin natin mag-load yung 100 plus minutes kung mayroon man. Ayan, nag-load na po. Mayroon total of 51 lightning strikes, inner and outer. So ibig sabihin, pasok lahat. At mas aktibo ngayon ang kasalukuyang may mga pagkulag at pagkidlat dito sa baybay ng Sorsogon. Yan, bandang Prieto Diaz. Ingat po sa mga kababayan natin na mangingisda dyan. Kung sakaling meron man, ay kasalukuyan kayong may mga pagkulog at pakidlat dyan. At the rest naman ay mga around 20 to 40 minutes ago pa sa nalalabi ng bandang Atimon ng Quezon at ilang parte ng Bicol Region. Sa may bandang Romblon, yan, meron din kanina 20 to 40 minutes ago. At dito sa may bandang Iloilo, ayan, at bandang baybayin po ng Anii sa may Panay Island kanina. So may mga pagkulog at pagkilat tayo kung i-activate natin ang NOAA satellite imagery, yan, para makita natin kung malawak pa ang kaulapan dahil kasalukuyan po may mga pag-ulan ngayon sa may bandang Southeastern Luzon and the rest ng Visayas, lalo na sa Eastern Visayas. At kasalukuyan ding inuulan ang bandang kaluran ng Visayas
at Mindanao. Yan, dahil po sa extension po ng trough at kasabay pa ng humahagod na habagat sa may kaluran ng bansa. Kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat, which is hindi naman sobrang dami, ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan na may kasabay na localized thunderstorms. Sa thunderstorm advisory o pag-asa dyan sa may bandang Southern Luzon, nakataas po ang at least 1 to 2 hours ang period nito. Kasabay na ang Romblon, Marinduque. Well, pinakita namin sa inyo o pinakita ko sa inyo kanina sa ating lightning detection system na may pagkulog at pagkidlat nga na umiiral dyan. So magdala na po ng payong at inaasahan sa Marinduque mula Boac, Gasan hanggang Buena Vista. Sa Romblon naman ang San Fernando, Magdiwang at Kagidiocan ay nakakaranas kayo ng mga localized thunderstorms dyan. Sa Visayas naman, halos buong Visayas nakataas po. So kasama na ang Aklan, Iloilo, yan, Eastern Samar, buong Samar na, Siquijor, Negros Oriental hanggang Occidental na yan, Iloilo, Guimaras, yan. Kasama na po halos buong Eastern and West portions ng Visayas. Pero mas concentrated sa may bandang Panay Island nga po at bandang Samar region na pinakita ko sa inyo kanina sa satellite imagery. So, nakataas po ang rainfall advisory ngayon dyan according sa data pwede pag-asa. Ganon din sa may bandang Mindanao area and the rest ng Visayas na binanggit natin. Nakataas po ang thunderstorm advisory. So, ingat na lamang po mga folks sa posible pa rin pagbaha. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at cold, humid at overcast pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita natin sa storm and forecast prediction ay overcast at inaasahan pa rin nating partly cloudy at may mga kalat-kalat na pag-ulan sa loob ng 3 araw. Mula ngayong Monday hanggang Wednesday, maulan po ang Metro Manila according dito. At inaasahan po natin na may mga pagkulog at pagkidlat din na iiral. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 1:08 AM. Kasalukuyan yan ng total lunar eclipse ay nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon medyo mainit-init ng bahagya ang aming air temperature na nasa 34.4 degrees Celsius. Kahapon yan ng hapon at 2:31 PM. Ibig sabihin mataas ang aming naging heat index kahapon na pumalo sa 47.8 degrees Celsius. So napakataas bago kami nakaranas ng biglaang buhos ng ulan. Inaasahan ko sana na maging maaraw ang buong maghapon, pero hindi pa rin pala. So kung titingnan natin yung heat index forecast ngayong araw as of 10:46 AM, nakapagtala kami ng 33 degrees Celsius as of 10:46 AM ngayong umaga, extreme caution, pero sa forecast ay hanggang 37 degrees Celsius daw ang magiging heat index namin na extreme heat caution. So, makikita dito is medyo mataas ng konti ang aming magiging heat index mamayang alauna hanggang alas 2 sa 40 degrees Celsius. Although, hindi naman ganun katindi ang magiging mataas na heat index. Yan. So, kinabukasan, medyo magiging maaraw daw. Yan yung forecast. So, tingnan na lang natin bukas. Sa ibang bahagi naman sa, kung titingnan natin yung mga posible pa rin magiging mataas ang heat index, double check natin sa hilagang parte ng Luzon. Mukhang hindi naman. Medyo bababa pa rin yung kanilang heat index sa Tugigaraw. Medyo mataas po, 40 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon dyan. At tatagal pa yan hanggang alauna ng hapon po. So medyo mataas-taas na po ang inyong alinsangan yan despite na nakaranas kayo ng maulap na himpapawirin. So despite na overcasting gloomy, mukhang medyo mataas na ang inyong heat index. Sa bandang Santiago Isabela naman ay mayroon silang 38 degrees Celsius. So medyo mataas-taas pa rin. Hindi nga lang ganun katindi. Nasa hanggang 40 degrees Celsius. Ang pinakamataas starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon. Yan. So yan ay pinakamataas. Ibig sabihin lamang mukhang magiging maulap pa rin ang inyong paligid maghapon. Yan. Double check natin sa may bandang Dagupan kung tumataas na rin ba. Well, yes, medyo tumataas. So, ibig sabihin mukhang magiging maalinsangan kayo dyan. 40 degrees Celsius po at papalo pa hanggang 42 degrees Celsius. Ngayong alas 12 hanggang hanggang alas 2 ng hapon po. Sa may bandang Tarlac, Central Luzon po, nasa 38 degrees Celsius.
at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So medyo umaraw-araw na rin kahit papano dyan. Kaya lang hindi pa ganun katindi dahil overcast and gloomy nga po. Sa bandang Batangas naman, kung titingnan natin, nasa 39 degrees Celsius po ang pinakamataas na forecast na heat index sa inyo. Pero papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa may bandang San Jose Occidental, Mindoro, naasahan ang inyong heat index dyan, 36 degrees Celsius. So, medyo magiging overcast din kayo dahil medyo mababa ang inyong heat index. So wala tayong magiging problema, lalo na sa Palawan. Diretso agad tayo sa may bandang Cebu. Double check natin kung umaaraw na rin sa kanila. Well, mukhang hindi ganun kataas din ang kanilang heat index kung titingnan natin dito. Kaya lang may forecast kasi na kinabukasan magiging maaraw na siguro sa kanila. Ayan, oh. Ngayon lang medyo mababa. Oh. So 36 degrees Celsius lamang ang kasalukuyan ninyong pinakamataas. So mukhang walang problema, magiging maaraw pero hindi ganun katindi. At malamang overcasting gloomy dahil kasalukuyan kayong may mga pag-ulan-ulan ngayon dyan. Sa may bandang Davao City naman, sa Mindanao, ay bahagyang mataas ng konti, 37 degrees Celsius po. So wala tayong masyadong problema, hindi naman papalo sa 40 degrees Celsius ang inyong heat index. Ibig sabihin makulimlim din kayo dyan at may malamang ay nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa Zamboanga Peninsula. So halos overcast ang halos buong paligid pa rin naman sa hindi pa ganun katindi ang taas ng heat index except na lamang sa may bandang Santiago or bandang Tugigaraw na mas mataas pa ng konti ang kanilang heat index yan. Ibig sabihin at least dyan medyo mataas ang kanilang warm humidity o humid na panahon. Itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours nangungunan Katbalogan sa may pinaka-mainit na air temperature na 35 degrees Celsius at sa Baguio City ay balik sa 17.2 degrees Celsius na pinaka-lowest temperature sa bansa. At pagsapit naman ng mga inulan, ang Sangley Point ay nakaranas sila ng at least 61 mm na total rainfall. So mapapansin ninyo kaya pati ang Metro Manila ay inulan. Kahapon sa amin sa Caloocan ay bandang alas 7, inulan kami ng matindi, 43.2 mm ang total rainfall. Ngayon ay so far ay light drizzle rain pa lamang ang naikolekta ng aking rain bucket sensor. So hindi pa masyado kami inuulan ng todo ngayong umaga. Pero nakaka 130.2 mm na po ang katumbas namin in 7 days. Or September rainfall total 224.4 mm na po ang total rainfall. So mahigit 200 mm na kagad. Pero very difference from average pa yan na 383.6 mm pa. So tingnan natin kung maabutan yan. At sa ating outside humidity, meron tayong 89%, mataas ang ating concentration, bumaba ito ng 1% since last hour. Atmospheric pressure natin 1012 hectopascals and steady ito since last hour. Sobrang unhealthy po ng ating air quality, kanina pa ito mataas, 170 index. So magbas po tayo dahil mukhang hindi maganda ang air quality dito sa amin sa Caloocan. Pumapalo ng category o intensity 4 na classification. Nasa intensity 4, unhealthy ang air quality. So sa mga kababayan natin dito sa bandang Caloocan, medyo magmas po tayo at makikita natin ay grabe ang pagtaas ng air quality. Actually kahapon pa yan ng 6 PM tumataas na po yung air quality. So hindi natin alam kung anong pollution yan, pero malinaw na tumataas ang ating air pollution sa Caloocan. So magmas na lamang po sa mga kababayan natin sa mga sensitibong mga bagay. Ayan, oh. At yung ating static ng temperature humidity, okay naman po. Yan, mababa naman at pinakamataas lamang kahapon ay hanggang 32 degrees Celsius to 33 degrees Celsius halos. So mababa ang aming yung aming temperatura kahapon. Pero grabe naman ang aming naging air quality ngayon na napaka-unhealthy. 165 na po ang air quality index or category 4 na unhealthy air quality. High tide, low tide status, kasalukuyang maximum high tide po tayo. So ingat po sa bandang kaluran at silangan pa rin ng bansa na bagamat walang masyadong maalon, pero yung hangin na dala ng gale force winds ay magdudulot po ng shearing ng wave ng karagatan. So medyo ingat na lamang po.
At yung mga maliligo, kung maaari, magsama po kayo. Iwasan nyo pong mag-solo na maliligo dahil malalim po ang ating sea level ngayon, ha. At kung double check natin kung lagpas pa ng 1 meter ang lalim, yes, 1.2 meters po ang lalim nito. Ayan, oh. So delikado po maligo ng mag-isa, at sa mga malilit na mangingisda, walang problema, pero alalay lamang at magsama po kayo ng mga malalaking bangka dahil medyo maalon po o roughy seas po tayo, hindi sa normal wave ng dagat kundi sa bugso ng hangin, lalo na sa may bandang kaluran ng bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at ninasang lulubog po ito mamayang 6:02 PM. At ang ating full moon pa rin tayo ngayon, kasalukuyan na 100% eliminated. Yan, wala pa po siya. So mamaya pa pong 6:24 PM ito mag-moonrise. At kinabukasan na po ng 6:47 AM ito lulubog. Anyway, ay natapos na po kasi ang total lunar eclipse kaninang madaling araw. Ang susunod naman na magiging next eclipse ay partial solar eclipse naman. Magaganap ito sa may bandang, mas malapit sa may bandang New Zealand. Oh. Yan, ang pinaka-main focus bandang Antarctica. Yan. Then magsusweep ito bandang New Zealand. So makikita yan ng mga taga New Zealand yung partial solar eclipse. Oras natin sa Pilipinas yan, mga 3:42 AM yan ng madaling araw. Yung maximum lunicity ng total solar, yon, total solar. Yung covering ng Earth, ng moon sa Earth. Ayun, baligtad ako. So, yun po. Kaya lang partial solar eclipse lamang ito. So, wala tayo dito, hindi yan kita sa Pilipinas dahil bandang South Pole yan halos. So mga taga New Zealand lamang makikita yan. Pero sa gustong malaman yung posibleng susunod na maaaring makita natin sa Pilipinas, base rito sa ating eclipse visible mula sa amin sa Caloocan. Yan. Ang susunod kasi itong September 21 nga po ito, partial solar eclipse. Diyan sa may bandang South Pole, makikita ng mga taga New Zealand. And then susunod po, next year na po, February 17, annular solar eclipse naman. Hindi rin natin makikita ito sa Pilipinas dahil halos South Pole din ito makikita. Pero yung ilang areas ng South America at bandang Africa, medyo matatanaw nila yan ng bahagyang annular solar eclipse. Ito ang importante. Meron tayong susunod, matatanaw natin ito sa Pilipinas, kaya lang hindi ganun sinlinaw, hindi kagaya kaninang madaling araw. March 3 po ito, next year, total lunar eclipse. So may 176 days pa po tayo away. Kita yan ng Asia and Russia. Kita din daw sa Amerika dahil nasa may bandang, kung titingnan ninyo po yung epicenter, halos kita o mas malapit ito sa may bandang Honolulu, Hawaii. So yung mga taga Honolulu o Hawaii, mas makikita nila ang pinaka epicenter ng total lunar eclipse naman dyan. So sa bandang Amerika naman nila makikita yan, bandang Canada, yan, eastern part ng Amerika, makikita po. Ilang portions din ng Amerika medyo kita, kapareho sa Pilipinas. Yan. Kaya lang hindi ganun ka-bright yung liwanag ng pamumula niya. Siguro medyo konting-konti lang yung pamumula niya. So medyo dark, magko-cover lang yung pinaka-dark and then medyo may konting reddish lang ang makikita natin sa Pilipinas. Ayun, no? So medyo makikita natin konti lang. Ang mas makakakita ay ang mga taga Hawaii po at bandang Canada. Ayan. Tapos mas maikli po. Mukhang mas maikli po na matatanaw ito. So estimated siguro mga 72 seconds. So base dito 72 seconds siyang makikita at viewpoint. So kung 72 seconds, mga more than 1 minute din siguro matatanaw yung pinaka-maximum ng totality ng lunicity nitong ng moon. So yan po yung makikita. So mga saglitan mas maikli, hindi kagaya kagabi. Tapos mas makikita ito sa Pilipinas. Hindi nga lang singlinaw, di gaya kagabi. Yan po. Usually ito yung mga susunod po na eclipse, August 12 po. Sa Amerika lamang ito makikita. Yan, total solar eclipse daw ito. And then August 28, partial lunar eclipse naman.
Sa Amerika din makikita. Yan. So may partial lunar eclipse. Mas maraming eclipse sa may bandang Amerika, no? At ayun, bandang Amerika mas marami. February 6, 2027 na po. Susunod na po yan na taon po, 2027 na. Annular solar eclipse naman. Amerika na naman na makakita. Kung mapapansin niyo, mas maraming eclipse na magaganap na makikita ay sa Amerika. Yan. At least dito ngayong taon, 2 beses tayong merong eclipse. Pero parehong lunar eclipse po ito. Kagabi at sa March 3, next year po ito. So, since March 3 po ito, malamang tag-init na inito. So, mukhang mas malinaw natin makikita ito. So, siguro naman matatanaw na natin ng maayos ito. Kasi kagabi, medyo mahirap i-live stream dahil sobrang maulap po talaga kagabi. Kaya ang ginawa ko na lamang, shutter mode ko na lamang, kinunan ko siya ng gamit ang long exposure mode para makuha natin kahit nasa sobrang dim niya, ma-enhance natin yung image. Kasi ginamitan ko po kasi ng long exposure na pag-record. Kaya na-enhance pa natin yung picture. So, pag live streaming po, hindi talaga halos kita. Natatakpan talaga ng ulap. Napaka-dim po. At since dahil dim po, ay may nagsuggest nga po sa akin na foreigner, kailangan gumamit ako ng tinatawag talaga na electronic camera o objective camera talaga ang gagamitin ko. So, medyo kamahalan ng presyo kasi nun. So, hindi natin alam. Susubukan natin na makapag-purchase nun. Kasi para sa mga dim objects, kagaya niyan, imbis gumamit daw tayo ng cellphone, gumamit daw ako ng yung tinatawag nga po na objective electronic camera. Yung pang telescope talaga na camera, sinasalpak doon sa eyepiece. Which is, imbis na gagamit ka ng cellphone, yun na yung mismong kukuha para mas malinaw na makukuha yung images kahit na medyo dim po yung object. Well, tingnan natin kasi nagkakahalaga yata ng mga 5,000 yung pinakamura nun. Mga 5,000, mga 8 megapixel yata yon na camera. Well, tingnan natin kung kakayanin natin mga folks. Pero sa ngayon ay ang ginagamit ko lang talaga muna ay mobile phone lang. Wala tayo yung sapat na budget para doon sa camera. May kamahalan din. Lalo na yung mga matataas ang resolution. Umaabot ng 8 to 13,000 daw ang isa nun. So, well, hopefully magkaroon tayo nun. So sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, well, patuloy tayong magiging maulap ang maghapon na may mga inaasahang localized thunderstorms. Ganon din bukas. Sa maghapon ay may mga localized thunderstorms daw. Ngayong araw, at least 100%. Bukas ng Martes, 80 to 84% chance. At may highest and lowest temperature expected naglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Meron daw tayong east delays, pero sa actual natin, mukhang wala pa tayong east delays masyado. Yan. Puro surface trap nga po yung nakikitaan natin dahil sa habagat. So, yan ay ayon sa data feed ni Pag-asa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang bahagi ng Nolo Luzon. Overcast and gloomy pa rin tayo. Patuloy na magiging maulap ang himpapawirin natin sa maghapon. Mataas pa rin ang water vapor natin, bagamat malayo na po yung mas concentration ng habagat dahil nga po sa nahahatak ng bagyo papunta dito sa may bandang southern China. Pansamantala yan. At dahil medyo lumalayo, medyo nunipis muna yung daloy ng habagat, pero patuloy pa rin tayo na makakaranas ng maulap na himpapurin at mga kalat-kat na pagkulog at pagkidlat. May mga pagkulog at pagkilat pa rin na iira sa maghapon. Yan. Very gloomy po ang paligid ng Northern Luzon. Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Yan, nakakaranas tayo ng mga light to sa moderate rain showers. Then magagaling niya sa may bandang Quezon Province pa rin. So medyo maulan pa rin talaga sa may bandang Northeastern Luzon, pababa ng Southeastern Luzon, lalo na sa may bandang Bicol region na nakakaranas ng mga ilang moderate to heavy rain showers. Mula Calabarzon area, mula Santa Rosa, Laguna hanggang Tagaytay ng Batangas, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan at asahan din ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Papasok na ng bandang Laguna sa may bandang Tayabas hanggang Quezon na po yan, hanggang Atimonan, and the rest ng bandang Kalawag hanggang Tangkawayan. Pagitan na yan ng bandang Bicol region. And then papasok po ng Camarines Norte and the rest ng Camarines Sur and the rest ng Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon. Very gloomy po kayo dyan at makakaranas pa kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan ng mga ilang moderate to heavy rain showers, lalo na sa Catanduanes, dulo ng Albay at Sorsogon. Ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin
lalo na medyo sira-sira daw ang mga flood control dyan. So ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. And the rest ng Southern Luzon, magiging maulap pa rin kahit asahan ng kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kasama na ang Mindoro, mapa-Occidental man yan Oriental, Marinduque, Romblon, Masbate, Burias Island ay magiging very overcast po tayo dyan at gloomy na panahon. Double check natin gamit ang heavy rain potential kung mataas ang heavy rain potential. Yan, antayin natin mag-load po yung heavy rain potential. Yan, so makikita natin ang ilang bahagi ng Southern Luzon, lalo na sa may bandang Masbate, nakakaranas pa rin kayo ng cluster ng moderate to heavy rain showers. So ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin, maging sa Romblon. At sa buong Mimaropa, very gloomy rin kayo dyan. Nabanggit ko na ang parte ng Mindoro, pero pagdating sa may bandang Palawan, mula dyan sa may bandang El Nido, kasama na ang Barsuaga, hanggang dyan sa San Vicente at Rojas, nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Bagamat medyo umaraw-araw, pero madalas very overcast and gloomy pa rin ang buong Puerto Princesa, pababa ng Batarasa at Balabac. So damay-damay maging sa ating isla, dyan sa may bandang West Philippine Sea, ang Kalayaan, Group of Islands, makakaranas kayo ng very gloomy na paligid dahil po sa patuloy pa rin na southwesterlies na dumadaloy. May southwesterlies pa rin tayo sa kanluran ng bansa, kaya magiging maulap pa rin tayo at expected ang mga afternoon rain showers pa rin. And the rest naman ng Visayas, well, magiging maulan nga po. Binanggit na natin kanina lamang na nakataas po ang rainfall at thunderstorm advisory, lalo na sa buong Panay Island at Negros Region. Ayan nakataas po ang heavy rain potential, kabilang na ang Iloilo, Capiz, ayan, sa may bandang Panay Island, hanggang dyan na yan sa Guimaras. Patawid naman ng Negros Region, mula Bacolod, kasama Bacolod, Talisay, hanggang Cadiz, Canlaon, pababa na yan ang bandang Himaymaylan. And the rest ng Negros Region, overcast and very gloomy tayo. So expected pa rin ang kalat-katapak ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa may bandang Cebu, Bohol, at Siquijor. Ingat sa mga posibleng pagguho ng lupa at pagbaha just in case. Kabilang na ang Leyte at Eastern Samar Region na nakataas po ang rainfall advisory dyan at mga localized thunderstorms. Ingat po sa posibleng pagbaha just in case dahil makakaranas ng heavy rain potential pa rin ang Borjongan Eastern Samar, pababa ng General MacArthur at Guian Eastern Samar, at mula sa Dolores pataas ng oras hanggang Mapanas at Lawang, nakakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers. So ingat pa rin po sa mga potential na pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa buong eastern part ng Samar. Wala naman sa Mindanao, ang buong Zamboanga Peninsula nakakaranas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers ngayon, lalo na ng mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, at ilang parte ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. And the rest hanggang Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulusulu, maulap at makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. And the rest ng buong Mindanao, lalo na sa Northern Mindanao, mula dyan sa Miba ng Lanao del Norte, Kabay lang na ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Isla ng Camiguin, all the way hanggang Butuan na po yan sa Agusan del Norte at Surigao del Norte. Very gloomy rin tayo dyan and expected ang mga moderate to heavy rain showers ang iiral. Mula naman sa may bandang Surigao del Sur, Agusan del Sur, kasama na hanggang dyan sa may bandang Bislig, sakop ng Surigao del Sur pa rin, and the rest ng Compostela Valley ay magiging maulap at kalat-kalat din ng mga ilang moderate to heavy rain showers ang iiral, bunsod pa rin ng trough dito sa may bandang baybay ng dagat Pasipiko natin. So magiging maulap po ang halos buong Compostela Valley hanggang Davao del Norte, kabilang na ang Bukidnon, yan, magiging maulap din. Bagamat dito at least umaraw-araw ng bahagya sa may bandang North Cotabato, yan, lalo na sa may bandang Kidapawan hanggang Davao del Sur, magiging overcast and gloomy tayo dyan, pero asahan pa rin ang mga isolated case of scattered rain showers and localized thunderstorms. Sa buong Sorsogon din, mula sa may bandang South Cotabato hanggang Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte, maulap din ng himpaporin, kasama rin ang mga ilang isolated case of showers and localized thunderstorms. Ganon din ang iira sa may bandang Sarangani and the rest ng Davao Occidental, magiging maulap at mga isolated din na mga mahihinat katamtamang pag-ulan. So very gloomy po ang halos buong bansa. Makikita sa satellite imagery, pero mas mataas ang concentration ng pag-ulan mula Southern Luzon hanggang bandang eastern part ng Mindanao. So, ingat na lamang sa mga pagbaha at pagguho ng lupa just in case. Ngayon, double check natin ang magiging ulan gamit ang ating mean sea level pressure at rainfall forecast. Makikita po ang mas maulan po ang bahagi ng Southern Luzon pa rin at Visayas, kabilang na ang Northern Mindanao, west portions ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula at bandang Surigao Region.
So magiging maulan po kayo dyan, mga ilang light to moderate ng cluster heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha. Sa extreme northern Luzon, bagamat may mga isolated pero mababa lamang ang magiging pag-ulan dyan o yung chance na pag-ulan. Kabilang na ang bandang Palawan po. Yan po yung malinaw dyan. So mas concentrated po ang bandang Visayas at Mindanao o northern Mindanao ang mas makakaranas sa mga moderate to some heavy rain showers. Mga 8 o'clock AM yan na ngayong umaga hanggang alas 2 po yan ng hapon. And then mamayang hapon naman, 2 o'clock PM hanggang 8 o'clock PM, magiging kalat-kalat po o isolated ang mga pag-ulan sa buong Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon pa rin, hanggang Mimaropa. May mga ilang moderate ang pag-ulan to some heavy rain sa may bandang Bicol Region, hanggang dyan sa may bandang Eastern Visayas, lalo na sa Northern Samar. Sa kanluran naman, mga isolated light to some moderate showers, ang mga pag-ulan ang iiral daw dyan sa may bandang kanluran ng Visayas. Mga ilang light rain shower o drizzle na isolated ang magiging pag-ulan kasama na ang Bicol at mga ilang moderate to heavy rain showers sa buong Northern Mindanao at West portion sa Mindanao. Kasama na ang parte ng Sorsogon na may mga ilang moderate rain showers at Eastern Mindanao. Yan po yung magiging pag-ulan mamayang hapon. So mukhang may mga pagkulog at pagkilat tayo dyan at mga afternoon rain showers. Wala naman mamayang gabi, 8 o'clock PM onwards, magiging moderate to heavy rain showers daw ang most of Mindanao at Visayas. Lalo na sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, moderate to heavy rain showers daw ang iiral. Sa Southern Luzon naman hanggang extreme Northern Luzon, mga ilang light to some heavy rain showers ang iiral kasama ang Metro Manila daw. Yan. Pero mas magiging malakas ang pag-ulan daw mostly sa may bandang Quezon Province. Pero madalas light to moderate naman ang iiral sa Metro Manila at buong extreme Northern Luzon. So, base rito, magiging maulan pa rin ang ating paligid sa bansa. Halos ngayong maghapon po. Madalas mga biglang isolated ito, biglang kalat-kalat ang magiging pag-ulan po sa maghapon. Parang katulad lang din kagabi at kaninang umaga. Yan. Ganun po magiging pag-ulan natin sa maghapon base na rin sa ating rain mean sea level pressure courtesy of ECMWF. So, diretso ka tayo sa ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although napakalayo na itong si 22W. In 1 minute average, isang category 1 typhoon na raw ito. As of 11:30 AM ngayong umaga, may maximum sustained wind na ito na 126 km per hour at bugsong umaabot ng 164 km per hour. Category 1 typhoon na po yan sa 1 minute average, pero sa 10 minute average, nasa severe tropical storm lamang ito na 111 km per hour at bugsong umaabot sa 144 km per hour. Pan-northwest po ang kilos nito na mabilis at 21 km an hour. Nasa vicinity na po ito ng bandang Yangjiang or bandang Xinxing, Southern China. So kung may mga Pilipino po tayo dyan, ingat na lamang po mga folks sa posible pa rin mga pagbaha dyan. Kasalukuyan kayong niraragasa ng malakas na bagyo at tinawag na international name na Tapa. So binanggit na natin yan, isang uri nga po yan ng deep sea fish, di ba? Yung sea antler. Yun. So yun po yung sentro nito. Ayan, o itataas natin yung double check natin kung may tropical storm force na umiiral. Ayan, nakataas ang tropical storm force na 63 km. Ang sakop niyan ay hang buong Zhangjiang hanggang D1. So halos sakop hanggang Hong Kong. Pero at least tropical cyclone wind signal number 1 lamang sa may bandang Hong Kong hanggang tropical cyclone signal number 2. Signal number 1 to signal number 2. Ayan o. Itong green, ituturing ko yung tropical cyclone wind signal number 1. Yan. Then, mga yellow colors, hanggang bandang orange. Yan, mga yellow o yellow-orange color, mga tropical cyclone wind signal number 2. Then, number 3, mga darker yellow to red. Yan. Yan, tropical cyclone wind signal number 3 yan. Then, yung pinaka-high center ng epicenter ng bagyo na outer rain band at inner rain band na masasakop na mga pag-ulan. At may yung tinatawag na force winds, yung storm surge. Yan, sakop ang buong Yangjiang, bawaan na natin yung opacity. Yan, Jiangmen, Doumen, Qiaping at Xinxing. Yan, ingat po sa mga kababayan natin kung may mga Pilipino po tayo dyan sa paligid niyan. Mataas po ang tropical storm force dyan sa area. Tapos, tropical storm force around 93 km per hour pataas at least tropical cyclone wind signal number 1 lamang sa may bandang Sutay. Hindi naman naabot sa Hong Kong.
Pero Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Kaiping hanggang Yongsun, yan, Xiangyang hanggang Sapo. Then Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na sa may banang Jiangjiang at Wenchun. Yan, mga between 93 kilometers per hour yan pataas. Kung merong typhoon force naman, yan, halos maliit lamang yung area na tatamaan ng mas malakas na typhoon force na 120 km per hour pataas. Nandiyan lang sa may bandang baybayin ng Xinchuan Island. Sila ang nakakaranas ng malupit na lakas ng hangin na umaabot ng 120 km per hour typhoon force wind. Pero the rest, mga tropical cyclone wind signal number 1 lamang yung typhoon force. Kasama na ang Xiangshu. So, malinaw yan mga folks ha. Sa gusto nyo malaman yung data niyan, ay makikita nyo yan sa akin tropical cyclone sector. So, mayroon na rin tayong tropical storm force range. O sa atin sa Pilipinas, ito yung tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Yan. So, malinaw yan mga folks ha. So, basically, ang ginagamit natin at least around 63 km per hour para at least mas malaman natin generally ang mga mas malayong range na abot ng bagyo kapag ganito nakalakas na sa mga severe tropical storm to typhoon category na. So, yun lamang po yung analysis at yung forecast naman niya. Although malayo ito, hindi na makaka-apekto ito sa bansa. Yung mahahatak lamang niya na habagat. Ito yung forecast track niya. So, tugma naman sila ni Japan Meteorological Agency. Pero sa 10-minute average severe tropical storm lamang ito. Pero sa 1 minute ay nasa category 1 typhoon nga po. So, at least makikita niyo yung difference. Yan po yung forecast track nila. So, halos magkatugma naman. Wala naman problema. Yung forecast and symbols naman ay tugma rin naman sa lumalabas at malawak nga lang yung kanyang cone of uncertainty pa rin. Ito po yung kanyang floating image. Yan, malinaw na malinaw pa rin yung sirkulasyon. Malawak pa rin yung kaulapan na may dalang malulupit na storm surge. Ingat na lamang po kung may mga Pilipino tayo dyan. Ito po yung forecast intensity niya. So, nasa severe tropical storm ang forecast nito within 24 hours. So, pasok siya sa 10-minute average na ginagamit natin at ni Japan Meteorological Agency. So, malinaw yan mga folks. Pero ang epekto sa bansa nito halos wala naman. Yung mga surface trap lamang na magdadala ng malawakang pag-ulan dito, lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Yan. So, sa magtatanong, meron bang susunod na bagyo just in case? Well, silipin natin gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring kung mayroong susunod nga po. Dahil nung isang araw pa, binanggit na natin, di ba, may mga tropical wave na nabubuo dyan sa may bandang southeast of Guam or bandang eastern Mindanao sa labas ng ating PAR. Well, tingnan natin yung medyo nagko-Coriolis dyan kung patuloy pa rin itong aktibo base sa ating West Pacific Basin experimental bagamat wala pa tayong nakikitaan sa 0 to 48 hour tropical cyclone formation probability. Wala pa, negative pa po. Pero sa kanyang convergence, at least sa may bandang southeast ng Guam, medyo merong favorable na nagsisirculate dyan. Babantay natin yan. May mga at least 120 hour period tayo. Yung kanyang horizontal anomaly, medyo mataas na rin siya. Yan, sa southeast din ng Guam. Dyan sa paligid ng bandang Marshall Island o Caroline Island. So, babantay natin yan maigi. Mula naman sa Global Spectral Model ay patuloy pa rin aktibo yung forecast niya. Ayan o. Nanggagaling pa rin to sa southeast ng Guam and then makikita ninyo medyo kumikilos ito pakanluran. Ang forecast range hanggang September 16. Then September 12 mukhang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility pero mababa yung trajectory niya. Pagpasok niya ng PAR ay mga September 12 na bandang Eastern Mindanao pa po ito, yung sentro niya. Hindi natin sigurado kung ito ay magiging invest sa ngayon dahil sa ngayon tropical wave pa lamang po at malayo pa siya sa may bandang southeast ng Guam. Yan o. So, i-animate natin, makikita ninyo, mag-west-northwestward siya pagkapasok ng PAR. So, tingnan natin hanggang September 16 po yung forecast niyan. Yan, makikita natin mukhang magkakaroon ng parang monsoonal break. Tingnan na lamang natin kung mangyayari to. Dahil habang hinatak palayo nitong si Tapa, itong habagat, mukhang magkakaroon ng parang monsoonal break. Well, tingnan po natin kung mangyayari yan dahil forecast pa lamang po ito. Mula sa mean sea level pressure naman, kung titingnan natin, nagkakaroon ng shallow circulation nga po na nanggagaling sa southeast ng Guam.
pero napaka-disorganized pa kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude dyan na magiging isang aktibong low pressure area sa ngayon. Obserbahan muna natin within 120 hour kung itong lumalapit nito sa may bandang PAR magiging significant na magiging isang investigative low pressure area. Okay, kung double check natin sa ating mean winds, kung mayroon na siyang mataas na convergence, kung titingnan natin dito, halos wala pa, negative pa. Medyo meron lang siyang mahina rito around 18 kilometers per hour. So, babantayin natin yan maigi. Yung vorticity niya, double check natin, is wala. Halos wala pa. Napakababa pa ng vorticity. So, hindi pa natin pwede i-conclude yan sa ngayon mga folks. At wala sa tropical cyclone strike probability, halos mababa lamang yung probability strike maging sa bandang loob ng bansa natin, mga around 5% lamang. So napaka-disorganized pa rin ng forecast na ito. So titingnan natin kung may mga iba pang mas malapit dahil yung iba napakalayo naman ito may bandang Mid-Pacific pa itong iba na mas active. Pero ang malapit sa bansa halos wala. In T96 hour period po, so September 11 po ang kasunod. Tingnan natin kung mayroon bang magkakaroon ng accumulated, lalo na sa may bandang southeast ng Guam. Yan. So, wala. Mukhang mababa lamang. Hanggang 120 hour period, hanggang September 12. Tingnan din natin kung mayroon. So, mukhang wala. Mababa lang. Around 5 to 10% na tropical wave. So, napaka-disorganized pa at hindi pa natin ma-determine. So, lumalabas mga 3 to 5 days ay mukhang wala tayong inaasahan na susunod na anumang babantayan na anumang tropical cyclone or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility until September 12 daw according dito. So, malabo. At hopefully, updated nitong TC probability dahil Lunes po tayo. Wala pang latest update. Pero inaasahan natin kung titingnan natin yung susunod na linggo, hopefully mag-load siya ng maayos or available po yung data. So, hanggang September 15, mukhang merong tropical wave daw na tatawid dito sa may bandang northeastern Luzon. I'm not sure kung ito ba si Tapa. Kung si Tapa yan, mukhang wala. In third week, double check natin in third week kung meron nga. And, hopefully available yung data. Wala. So, hindi po available yung data niya. So, mukhang wala tayong inaasahan na babantayang anumang aktibo o low pressure area sa labas ng ating Philippine Air Responsibility within 3 to 5 days. So, wala po tayong maire-report sa ngayon. Sa computer models naman, merong nakikitaan si JFS pero malayo-layo ito. Pero base dito, manggagaling ito sa southeast ng Guam. Kaya lang, pa-west-northwest ang kilos ito at mukhang lumalapit na naman dito sa may bandang PAR. So, ito nga po yung tinitingnan nating anggulo kung ito ay magiging significant. Since long-range forecast pa ito ng GPS, hindi pa natin pwede i-conclude dyan. Kay ECMWF naman, puro tropical wave lang nakikita natin sa may bandang Guam. Yan, tropical wave lamang. Yan, mukhang mayroong ITZZ pa yata na mamumuo this week. Pero wala tayong namamataan na anumang low pressure area base kay ECMWF. Kay NAVGEM naman, well, kung titingnan natin ngayon, ay wala ring namamataan tayo rito. Tropical wave lamang sa may bandang eastern part ng Mindanao o Visayas. Yan. Dumadalas na po yung high pressure area, so mukhang nagkakaroon na ng unti-unting transitioning. Hindi pa masyado totality ang transitioning to amihan dahil tagtuyot pa. Pero dumadalas na po yung jet stream ng high pressure area sa Hilaga. Dumadalas na po yung jet stream ng high pressure area. Nagpaparamdam na. Ang umiiral lang kasi sa atin sa ngayon ay yung northwesterlies surface wind flow pa. Yung hot dry pa na hangin. Hindi pa ito yung amihan. So yun lamang yung sa ngayon. Wala tayong magiging komento dahil wala naman tayo ding namamataan. So malinaw lamang. Si JFS lamang amin nakikitaan na forecast. Ang forecast nito hanggang September 16 po yung forecast extension nito. Kay GFS pa lamang may nakikitaan and the rest wala pa, kaya ibig sabihin lamang yan, disorganized pa po yung forecast
at wala pang conclusionarity kung meron tayong ine-expect sa loob ng 3 hanggang 5 araw kung meron tayong babantayan na bagong low pressure area. Samantala sa ulat lindol, kahapon nagkaroon ng malakas na pagyanig. Nai-report na natin yan. Diyan yan kahapon. Sa bandang Surigao del Sur po ito, sa may bandang Tayabas, Northeast, magnitude 5.1 po yan kahapon. Pero mula kaninang madaling araw at ngayong umaga, actually tanghali na, wala naman tayong namamataan na bagong malakas-lakas na mga paghinig so far. Yan, makikita dito, wala naman. Medyo tahimik naman ang ating seismograph. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mula rito ay walang naimataan na kahit isang magnitude 4 plus, pero marami-rami na kagad yung mga minor earthquakes. So, double check natin kung nagkaroon ng ripple kahapon nung yumanig. Wala naman. Sa Davao City, wala. Sa bandang Palau, walang data. Dito naman, sa Legazpi, wala naman. So, normal naman yung sea level. Wala namang masyadong rippling. Nadedetect yung ating mga buoy tsunami monitoring. So, walang nagkaroon ng kahit mahinang ripple waves dyan. So, mahihina lamang at wala naman tayong namataan na ngayon na malakas-lakas sa pagyanig. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake for the month of September. Yan. Tingnan natin kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong month. Since wala tayong bagong magnitude 4 man lang na naitala. So, for the month of September, naka-total of 266 total earthquakes na po tayo. 250 dito is magnitude 2.0 pataas. 14 sa magnitude 4 at dalawa na ang ating magnitude 5.0 pataas. So, meron isa sa Luzon, 16 Northern Luzon at isa dito sa may bandang Mindanao, sa may bandang Bayabas, Surigao del Sur na may magnitude 5. Kahapon lamang yan, September 7, mga 3:29 PM po ito naganap. So, since medyo marami rin na kaagad tayo na nadadagdagan ng mga magnitude 5, mas alisto po tayo at mas mag-iingat po, lalo na sa may bandang Mindanao na more than 122 clustered earthquakes na po tayo. Although konti pa lang naman at nasa around 266 pa, mas magiging alisto tayo dahil mukhang kakaunti pa lamang ang paghinig. Mukhang meron na kaagad tayong mga recorded na magnitude 5.0 pataas. So, magiging alisto tayo ngayong month. Mukhang marami-rami ang mga magnitude 5 na papasok pa sa mga susunod na araw. Estimated ko lang po yan mga folks. Pero mas maganda pa rin na mag-iingat tayo anytime. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, September 8, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 8, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimuweather.com para sa iba pang detalye yung gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Asahan lang natin ng mga kalat-katapag ulan pa rin at may mga localized thunderstorms sa maghapon. So importante po ang payong at ingat sa mga posibleng pagbaha pa rin, lalo na sa malakas na buhos ng ulan dyan sa katimugang parte ng bansa. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.